Ang tibay po, matibay ang paninindigan ng mga abogado ng biktima doon sa war against drug war ni dating Pangulong Duterte. Pero tinatawag na war against poor. Yan po ang deklarasyon ni Atty. Andres. Siya po ay isa sa mga abogado ng mga biktima na hanggang ngayon ay talagang nilang paninindigan kung hindi talagang willing at ready na sa trial na gagawin against Duterte dyan sa International Criminal Court. Ito, pakinggan natin itong abogado. Well, victims, they really show the suffered harm from an international crime. And this is significant because the International Criminal Court is the first international tribunal that actually looks at the views and concerns of the victims in an international crime. In fact, most of the victims' families are from low-income, high-density communities across the Philippines. In fact, our position, it's not really a war on drugs, it's war against the poor. And they will show that in fact, until now, the murdered breadwinners, such as the fathers, the brothers, sisters, mothers, actually still affects them in their socio-economic status until now. Yan, totoo yan. Grabe o. Malaking epekto sa ganyan eh. It's very important because, number one, it shows that international criminal justice is not mere theoretical. It actually is useful and it's being applied right now. Secondly, it also shows that powerful people can still be subject to accountability no matter how their power, and it's being now shown in the suspect in the name of Mr. Rodrigo Duterte. Ayan. So napakalinaw. Tama naman yan. Kahit sino kapag lumabag sa batas, yun ang lagi natin sinasabing no one is above the law. Yan ang sinasabi ni attorney, lawyer ng mga isa sa mga lawyer ng biktima na haharap diyan po sa trial na magsisimula by September against Duterte. War against poor. Laban daw sa mahihirap. Yung diniklara ni Duterte tungkol doon sa kanyang programa. At yan nga po ang kanyang pananagutan. So sinasabi rito ng abogado, ang mga biktima ng mga simpleng mamamayan na Pilipino ay paninindigan ang kailang paghanap ng hustisya at pananagutin ang dating Pangulong Duterte. At sinasabi nga niya rito, kahit sino pang ma-influensyang tao sa mundo, sa international, kapag lumabag sa batas, may mga complaint at malakas ang ebidensya, ay haharapin talaga niya ang mga magiging kaparusahan kung ano man po ang mangyari. Kaya kaabang-abang ito. Kaya yung sinasabi na makakalaya, kung ano-ano, ayan ho'y lahat speculation lang. Okay? Dahil nga, itong ICC, nasa kanila na ang mga ebidensya at kontrol laban sa akusado. Katunayan, ulitin ko, binanggit ko na ito sa isang video kahapon o isang araw, na nag-open pa online. Ito yung indikasyon na talagang seryoso ang ICC. Naintindihan nila ang sitwasyon ng poorest of the poor o tinatawag na mga mahihirap na Pilipinong biktima. Ini-open nila online para ang lahat ng iba pang biktima o yung iba pang mga naging biktima ay pwedeng magbigay ng anumang impormasyon, dokumento o pagpapatunay na sila ay biktima. Okay? Ibig sabihin, ini-open ng International Criminal Court online para sa ganon ay madagdagan pa ang impormasyon nila kung sino-sino at ano ang kalagayan ang nangyari dyan sa kampanyang ito noong panahon ni Duterte. At yung mga biktima ang iniimbitahan ng ICC na mag-participate, magsumite, magpakilala, magsumite ng dokumento, magpakilala na sila ay naging biktima. Kasi nga, crime against humanity. Siyempre magiging bias itong abogado ni Digong na si Kaupman o Kaupman man yan. Kung ano man ang pronunciation dyan, Kaupman na lang, Kaupman. Magiging bias po talaga kay Digong yan. At lahat po ng papabor kay Digong
ay gagawin po niyan. Kasi nga, syempre, magbibida-bida yan. Di ba, noong mga nakaraan, nagbibida-bida na yan eh. Nagpapasikat na, kayang-kaya daw niyang pauwiin si Digong, illegal daw lahat ang ginawa kay Digong, di ba? Pero, ito pong abogado na tong si Kopman, wala pa po itong naipapanalong kaso sa ICC. Wala pa po, as in, wala pa talaga. So, ngayon, yung kanya pong gagawin ngayon ay parang pipigilan niya ang ating mga kababayan na naging biktima ng EJK ni Digong na magkapag-participate po dito po sa kaso. Katulad niyan, gusto niya nga pigilan na itong mga tao na ito ay yung kasi inopen na po online. Pwedeng mag-online na ang kumbaga magpapasa ka ng mga ID, ng mga pagkakakilanlan mo. ID ang gagamitin mo at kahit anong ID ay pwede. Ngayon, itong si Kaufman ay gusto ng restriction na parang ang kailangan lamang ay passport, ganyan, o kaya driver's license. Hindi naman lahat ay merong driver's license. At pangkaraniwan, ang mga may passport lang, yung mga may kaya lang sa buhay, di ba? Or mga OFW, di ba? Mga ganun lang naman ang may passport sa atin. Hindi naman katulad sa ibang bansa na napakadali lang kumuha ng passport. At bata ka pa lang, may passport ka na. Ako nga, ilang taon na ako nung magka-passport. 20 plus na ako nung magka-passport nung ako'y magpunta ng Malaysia. Doon lang ako nakakuha ng passport. At kumbaga, ang ating bansa kasi hindi alam ni Kaufman na mahirap lang talaga ang karaniwan ng mga Pilipino. At 95% po ng biktima ng EJK ni Digong ay mahihirap, hindi mayaman. Kaya posible na wala pong yung ibang baka nga walang ID, baka yung iba nga hindi nakaranas na magkaroon ng ID kasi, di ba, kung mahirap lang, wala nga talagang kahit man lang SSS, voters, mga PhilHealth ID, wala yung mga yan, di ba? Yan ang hindi naiintindihan ni Kaufman. Kaya nga po, etong si Kaufman, tingin ko, parang ina-apply niya sa kanyang bansa o sa Netherlands. Kasi nasa Netherlands yan eh. Baka ina-apply niya ang buhay sa Netherlands sa buhay sa Pilipinas na malayong malayo po. Malayong malayo. At ang nagiging impresyon o tingin ko dito kay Kaufman, parang mata pobre. Diba parang anti-poor siya kasi hindi niya alam na ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito, tayong mga Pilipino, mahirap lang ang buhay natin dito. Nako ako ilang taon na ako nung nagkaroon ako ng mga ID bukod sa student ID. 18. Nakakuha ko ng SSS, mga UMID ID na yan. Dahil kailangan ko doon sa pag-apply sa mga trabaho sa mga fast food o kailangan ng mga PhilHealth, ganyan. Doon lang ako nagkaroon ng time na magkaroon ng mga ID dahil napasok ako sa sa mga fast food. Pero yung ating mga kababayan na katulad nga nitong mga naging biktima, mga witness, mga naging parte ng EJK, biktima po sila ng EJK ni Digong. Hindi natin masasabing lahat ay may ID. Yan ang dapat na i-reconsider nitong si Kaufman. Kaya lang nga po, syempre, hindi po niya ito tatanggapin o kumbaga kukontrahin niya to kasi hindi to pabor kay Digong. Tapos meron pa po ngayong mga online na pwede pang madagdagan ng mga kaso ni Digong dahil nga po sa yung iba ay hindi naman po mga nagreklamo noong mga panahon na si Digong pa ang presidente at nang si Digong ay hindi pa nakukulong kasi nga po natatakot sila na baka sila po ay alam nyo na, di ba? Alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Digong. In just a snap of his finger. Napakarami pong kayang gawin ito. Parang si Thanos yun si Digong. Di ba? Kaya po ngayon kinokontra nung abogado niya yung mga ginagawa po ng ICC. Pero para sa akin, dapat maging maging considerate at magkaroon ng kumbaga yung empathy sa mga mahihirap etong si Kaufman. Kasi nga po, mostly ng biktima ni Digong ay mga mahihirap na
masasabi natin na talagang they are the poorest among the poor. Kaya po talagang kailangan ay tanggapin kung anuman ang mga pagkakakailanlan na maisasubmit lang nila doon sa ICC. Yun na lang, di ba? Tanggapin kung ano man yung mga ID na meron sila, hindi yung mga specific ID na alam natin na mga may kaya lang ang makakakuha ng ID na yun dito sa Pilipinas, like passport, like mga at tawag dito, driver's license, di ba? Actually, yun ng PhilHealth ID. Tingin ko hindi naman lahat ng Pilipino may PhilHealth, di ba? Kaya po talagang mga PRC ganyan. Dapat tanggapin kung ano man ang meron yung biktima at yung witness. Hindi yung haharangin ni Kapman. Masyado niyang binabakuran si Digong. Parang ayaw niya na madagdagan ng kaso ni Digong. Dapat malaman niya na ang buhay ng mga Pilipino noong panahon ni Digong ay mahirap, lalo pang pinahirap at patuloy na maghihirap dahil nga po nawala yung mga breadwinner, nawala yung mga ama ng tahanan, yung mga kanilang kumbaga bumubuhay sa pamilya, yun yung mga nawala eh. Kaya dapat maging considerate at dapat maging sensitive naman itong si Kapman sa atin na mga Pilipino, 'di ba? Dapat maisip yan ni Kapman. Okay? Kaya yung sinasabi at minamaliit ni Sara Duterte na 181 lang palang ebidensya nyo eh. Nasaan yung 30,000? Ayan na. Ang sumagot, hindi yung mga complainant. Ang sumagot ay ICC. Sa magitan nga po ng pag-open online para tumanggap sila ng mga additional information. Ibig sabihin, seryoso ang ICC. Nabigyan ng katarungan ang mga biktima. Hindi lang yung mga dokumento at mga pangalan ng biktimang nakasumiti na sa kanila. Kung hindi pati yung mga bago pa o hindi pa nakakapagreklamo, ini-open na nila online. At palagay ko, maraming magbibigay dyan ng impormasyon. Kasi hawak na rin ng mga organization, non-government organization, na mga volunteer lawyer dito sa Pilipinas, ang ibang mga biktima. Kung yung mga gunita doon sa Quadcom hearing, nakapila, ang gustong magsalita ron, hindi na pagbigyan. Habang nag-hearing sa second floor o kung anumang opisina doon sa Kongreso, ang Quadcom noong nakaraang mga hearing, doon sa labas ng Kongreso, sa labas ng building, ang dami nakapilang biktima. Iyon ang inaanyayahan ng ICC. Na magsumite ng mga kakulang impormasyon at dokumento bilang biktima dyan sa human rights violation, karagdagan doon sa crime against humanity. Ayan. So yung pagmamaliit ang dating, kasi sinabi ni Sara Duterte, 81 lang ang ebidensya nyo. Nasaan ang mga pangalan ng mga biktima? Ayan na. Kaya kasi dapat maging maingat. Hindi kasi kayo naging maingat eh. Pag naharap kayo sa media, kung ano mga sinasabi nyo. Kaya nga, huwag na huwag nyong papangunahan ng korte. Huwag na huwag nyong i-challenge ang korte kasi sila ang merong authority. Katulad yan, parang minamaliit nyo yung ebidensya. Kakaunti daw, bakit 181 lang? Yung pala may pao na lang. Yung pala parang 10 lang. Maraming darating dyan. Ngayon, ini-open na. Di lalong dadami. Sa nakakaintindi mga abogado dyan sa ICC, ang policy pala dyan, hindi kailangan ng paramihan. Mahalaga lang dyan, may magpapatunay sino ang naglunsad ng program, sino ang umabuso, sino ang biktima. Ayun lang yun. O sino ang biktima? Yung mga complainant. Sino ang umabuso? Sino yung nagdeklara ng programa? Sino yung umamin ng lahat ng pananagutan? Si Duterte. Ayun, kaya nga nakakulong. So, yun ho yung paglalabanan ngayon sa trial. Totoo ba itong ebidensya? Totoo ba ang complainant? At kung paano sasagutin ni Duterte na siyang mayroong programa, siya yung umamin at siya yung nagutos, siya talaga lahat. Inamin naman niya yung kanyang pananagutan, ayun na yun. Kung paano pagtatagpuin yun. Yung tibay ng ebidensya, tibay ng depensya, yun ho yung itatrial. Abangan ninyo. Matindi. Kaya, please, okay, yung mga DDS, mga followers ninyo, at yung inyong mga abogado, at kung sino-sino lang yung mga politiko, huwag kayong makisawsaw. Lalo na sa merito ng kaso at kung ano-ano pa. Huwag niyong i-challenge ang korte kasi ang korte hindi pwedeng i-challenge. Pagka ginawa nila ang kailang alam at nalalaman at karapatan, patay kang bata kami paglalagyan. Okay? Hindi makukuha sa rally
hindi makukuha sa publicity, hindi makukuha sa press conference, ambush interview, at kung ano nung gimmick nyo, fake news, destabilization, paninira. Walang pakialam ang korte dyan. Lagi kong sinasabi yun, pero uulit-ulitin ko kasi sa halip ninyo kayo tumigil sa inyong mga ginagawa, nagiging paulit-ulit pa kayo. Nililin lang ninyo ang inyong mga followers at mga kasamahan. Hindi ho mangyayari yan. Ang korte ang ating hihintayin kung kailan at ano ang kanilang magiging desisyon sa mga galawan at darating na araw. Di ba? Please like and share ng ating video ito. Hindi lang dito sa Mike Abe Opinion, sa lahat ng aking mga channel, YouTube, Facebook, lahat-lahat po, kayo po, mahalaga kayo rito sa buong mundo ng mga kapwa ko Pilipino. Po dito po sa mga nangyayari na ito ay ito lamang ay isang katibayan na ang pamumuno ni Digong ay hindi po talaga para sa masa at hindi po talaga makamasa. Hindi po makamasa. Talagang ito pong si Digong ay naging berdugo ng mga mahihirap. Kasi meron ba kayo nabalitaan na mayaman na nagbebenta ng pulburon o pulburon lord na tinatawag? Hindi kasi natin pwedeng sabihin yung tamang salita pulburon lord. Meron ba? Wala. Diba, puro yung mga mahihirap ang naging biktima po ng EJK. Kasi nga po, yun lamang ang kaya ni Digong. Kita nyo, kahit nga itong si Sara Duterte, di ba, vice-presidente siya ngayon, pero minamaliit niya. Biro mo yung 181 na ebidensya at yung 30,000 na biktima, di ba, hinahanap niya. Yung 181 na ebidensya, minamaliit niya. 181 na ebidensya nang ikay naging biktima ng EJK, yun ba maliit ba yun? Di ba? Kaya po, di ba sa mga kasuhan nga, minsan isa, dalawa, tatlo lang ang ebidensya. Ito 181 kasi nga crime for humanity. Ang utos ni Digong na napakadelikado, yon ang naging bunsod ng pagkakaso sa ICC ng ating mga kababayan na hindi po nagsampa ng demanda dito sa Pilipinas dahil alam nila kung gaano katindi ang kapangyarihan, ang political power ni Digong dito sa ating bansa. Kaya po ito ay kumbaga itong kaso na ito ni Digong at itong kanyang abogado ay ito po'y maliwanag na ito po ay anti-poor. Ito po'y maliwanag na hindi po talaga si Digong para sa mahirap. Kasi kung para sa mahirap din si Digong, di ba, hindi naman tayo babaon sa utang niya na tayo ang mag-shoulder, tayo ang magbabayad ng ilang pung taon. Yung 7 trilyon na inutang ni Digong, ilang taon natin babayaran niya? 10 taon? 20 taon? Di ba? Kaya si Digong talaga hindi po talaga ito anti-oligarch. Pro-mayaman talaga si Digong. Pro-mayaman ng mga Chekwa. Pro-Chekwa. At talagang ito po ay mga mahihirap lang ang kayang-kaya niya. Kaya nga alam niyo, hindi na ako magtaka meron niyang video si Digong Naalala ko yun pinagmumura niya yung mga nagrarally na mga mahihirap. Tapos parang gigil na gigil siya. Sabi niya, mga kayo, mga mahihirap kayo. Kahit mamatay kayo sa gutom, wala akong pakialam. Diba? Ngayon lang po nagsisink in sa akin na yun talagang totoong pagkatao ni Digong lumabas ngayon dito nang mahuli siya ng ICC. At pati yung kanya pong abogado ay mata pobre. Mata pobre at hindi po talaga nila papopormahin ang mga biktima ni Digong na mga mahihirap. Kasi alam nila, ang mga passport, mayayaman lang meron yan, yung mga may kaya lang. Dito sa Pilipinas, di ba? Kaya yun siguro ang naging payo nitong
mga ibang tao na nakapaligid dito kay Digong. Sabihin mo yung passport, yun ang hingin na identification o kaya yung mga driver's license. Diba? Kaya etong si Kaufman, talagang walang alam sa Pilipinas. Hindi niya alam kung ano ang naging problema. Hindi niya alam kung ano ang naging pagdurus at paghihirap ng mga naging biktima ng EJK. Yung mga pamilya na naiwanan, hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun dahil hindi niya naman naranasan yun. At hindi niya alam kung ano ang buhay nating mga Pilipino. Wala siyang kamalay-malay sa kung ano ang buhay nating mga Pilipino, kung ano ang meron tayo at kung ano ang ating buhay, kung ano ang ating ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi niya alam kung ano talaga ang pagiging isang Pilipino. Parang ganito lang din yan, 'di ba? Nagko-komento si Kaufman patungkol sa pagkakahuli kay Digong, illegal daw, 'di ba? May mali daw, pero walang problema sa ICC, walang problema sa Interpol, walang problema sa Pilipinas, lahat ay legal, dumaan sa tamang proseso. Ngayon, etong si Harry Roque, 'di ba po, komento rin siya ng komento doon sa mga ginagawa ng ICC. Si Sara, nagko-komento sa ginawa ng ating gobyerno ng ICC. Kung si Kaufman walang alam sa Pilipinas, etong mga sila katulad niya, Salvador Panelo, sila Kitty, si Baste, si Pulong, di ba? Sila humingi ng mga petition for habeas corpus, mga ganyan. Kasi nga sila naman din ay walang alam doon sa ICC, walang alam sa kung ano ang mga proseso sa international law. Di ba? So, si Kaufman magkukomento patungkol sa atin kasi wala siyang alam. Tapos, ito namang sila Harry Roque magkukomento dyan sa ICC. Katulad nun, sabi ni Harry Roque, ay goodbye ICC na raw, 'di ba? Kasi wala nga siyang alam doon sa ICC. 'Di ba? Merong barrier merong parang borderline na hindi nagkakatugma-tugma. Walang alam si Harry Roque sa kung ano ang international law, kahit na ICC lawyer siya o international lawyer siya. Tingin ko hindi niya alam at hindi niya rin sasabihin kung alaman niya na tama lamang ang paghuli kay Digong. Eto naman si Kaufman, yung mga hinihinging ID, mga hinihinging online registration, gusto niyang lagyan ng restriction. Kasi nga, wala siyang alam sa kung ano ang buhay nating mga Pilipino. Di ba? So, abangan natin kung ano pong update dito sa mga istorya na ito at tignan natin kung ano ba talaga ang kayang baguhin nitong si Kaufman. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Sir Mike Abe, thank you po sa inyong video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.